Pinoy Kilig Diaries. Pugon ng puso. Dalagang bilyonaryo tumakas sa arranged marriage. Nakatagpo ng gwapong surfer na may-ari ng panaderya. Mag-uumpisa ang kwento sa Love Island, isang glamorosong lugar kung saan nagpapakasal ang mga mayayaman. Lahat ng staff ng lugar ay abala sa paghahanda para sa engranding kasal ni Isabela. Nakagayak na ang buong lugar ng mga mamahaling bulaklak na pinilapad pa mula sa Netherlands at Italy. Pati ang mga handa sa reception ay inihahanda na ng mga top chef ng bansa. Nakapila na ang appetizer, soup, main course at dessert. Pati ang overflowing alcoholic drinks ay pinapalamig na. Ang ating bride naman ay nakabihis na rin. Napakaganda ni Isabela. Ika nga, isa siyang blooming bride. Kahit na simple lamang ang makeup niya, mapapatingin ka pa rin sa mga mata niya na kumikislap-kislap at sa kanyang labi na kulay roses. Nakasuot ng designer bridal gown na punong-puno ng crystals si Isabela. Mukha siyang prinsesa na magkakaroon ng kanyang fairy tale wedding. Handa na talaga ang lahat para sa kanyang arranged wedding kay Alderson. Ang problema, ayaw ni Isabela matuloy ang kasal. Hindi niya kasi makita sa puso niya na mahalin si Alderson higit pa sa isang kaibigan o business partner. Alam niya na kailangan niya lang gawin ang pagpapakasal para sa merging ng kanilang family businesses. Binabalot ng takot si Isabela. Alam niya na kapag natuloy ang kasal niya kay Alderson, ay marami siyang mga pangarap na hindi na maaaring matupad. Buti na lang nandyan si Mia, ang best friend ni Isabela. Alam ni Mia lahat ng pag-aalinlangan ng kanyang kaibigan. Kaya naman may plano na ito para matulungan ang ating bida. Mia, hindi ko talaga kayang pakasalan si Alderson. Hindi ko talaga siya gusto. Alam ko, Isabela. Kaya nga, kailangan mo tumakas. May ipinahanda akong bangka na naghihintay sa tabi ng beach. Kailangan mo na umalis. Ngayon na. Talaga? Pero paano, Mia? Ang daming tao. Ganito, magpalit tayo ng damit para kunwari akong bride. Magsuot ka rin lang ng sombrero para hindi ka makilala. Magpanggap ka na papunta ka sa pre-wedding party. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, madali kang makakalabas. Bago maganap ang pagtakas, uminom ng 2 shot ng tequila si Isabela para makapag-relax. Tumingin siya kay Mia na nagbigay ng encouraging smile. Salamat, Mia. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Basta mag-ingat ka, Isabela. Mag-message ka lang sa akin kung may kailangan ka, ha? Nagyakapan ng magkaibigan bago tuluyan ng tumakas si Isabela. Suot ang damit ni Mia, nagtungo na si Isabela sa tabi ng beach. Ang puso niya ay nag-uumpisa ng tumalon sa takot at saya. Pagdating sa bangka, tumingin siya sa likod at nakita si Mia na kumakaway sa kanya. Mabilis na umalis ang bangka sa Love Island at tuluyan ng lumayo si Isabela sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Sinabihan niya ang bangkero na huwag siyang dalhin sa port pagbalik ng Maynila. Sabi niya, dalhin siya sa susunod na isla, ang Sleepy Cove. Dito na ako sa Sleepy Cove, ang malapit na isla. Katabing isla lang para hindi paghinalaan na nandito ako sa area na malapit lang. Ang iisipin nila mama at papa, pumunta ako pabalik ng Maynila o lumipad papuntang Hong Kong. Dito na lang ako sa isla. Dito, magiging malayo ako kahit sandali. Ang katabing isla ay ang Sleepy Cove. Ang Sleepy Cove ay isang tahimik na isla na puno ng mga palm trees at malinis na dalampasigan. Ang hangin ay may halong alat mula sa dagat at mga tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Pagdating ni Isabela sa Sleepy Cove, ang puso niya ay tila nagliliyab sa excitement. Hindi siya makapaniwala na nakalayo na siya sa Love Island at sa mga pressure ng kanyang pamilya. Wow, ang ganda dito! Parang ang saya maging malaya. Habang naglalakad siya sa beach, nakita niya ang isang bakery na Sweet Tarts ang pangalan. Nilapitan niya ito at sakto may sign na may nakasulat na sales lady needed, stay in. Napangiti si Isabela sa salitang stay in. Sakto, kailangan niya na matutuluyan at mukhang ito na ang pagkakataon. Okay, tingnan natin kung anong meron dito.
kailangan ko ng trabaho. Pati ng matutuluyan. Sakto. Meron pareho dito. Pumasok si Isabela sa bakery at agad siyang nabalot ng masarap na amoy ng fresh bread at calamansi tarts. Naaliw siya sa mga tao na nag-uusap habang kumakain. Habang tumitingin-tingin sa mga baked goods, hindi napansin ni Isabela na pinagmamasdan pala siya ng may-ari ng bakery na si Adrian. Tila nabighani sa kanyang ganda. Naisip ni Adrian na mukhang dayo si Isabela, isang turista sa kanilang maliit na isla. Nag-ipon ng lakas ng loob si Adrian upang kausapin si Isabela. Magandang umaga. Anong maitutulong ko sa'yo? Hi. Nakita ko yung sign mo sa labas. Mag-a-apply sana ako bilang sales lady. May karanasan ako sa department store. Nagulat si Adrian. Inakala niya na bibili lamang ang magandang dilag ng tinapay or tarts. Hindi na in-expect na trabaho pala ang hanap nito. Ganun pa man, hinayaan niyang si Isabela ay mag-apply. Wow! Department store. Oo, may job experience si Isabela sa department store, pero hindi bilang isang sales lady. Isa sa mga businesses kasi ng pamilya ni Isabela ang pagmamay-ari ng isa sa mga pinakamalaking department store chains sa bansa. Mukhang marami kang alam sa customer service ha. Bakit mo nga palang gustong magtrabaho dito? Tanong ni Adrian. Napaisip si Isabela. Siyempre, hindi na pwedeng sabihin na mayaman talaga siya at tumakas lang siya sa kanyang kasal at buhay. Hindi pa dapat o kailangang malaman ni Adrian ang totoo. Naisip ni Isabela, mas simple ang sagot, mas makakabuti sa kanya. Sa totoo niyan, kailangan ko kasi na matutuluyan. Nakita ko lang yung sign mo. Short and sweet ang sagot ni Isabela na siyang ikinatuwa ni Adrian. Walang paikot-ikot at diretso sa punto. Napaka-honest ika nga. Napaisip si Adrian na napakaswerte naman niya na isang napakagandang dalaga ang nais magtrabaho sa kanyang bakery. Maaaring makaakit ng mga customer si Isabela at magkakaroon pa siya ng chance na makasama at makilala ang dalagang natitipuhan niya. Hindi na pinahaba ni Adrian ang job interview at isinantabi muna ang mga katanungan tungkol sa katauhan ni Isabela. Ang importante, magkakaroon na siya ng sales lady at maganda pa ito. Agad niya nang inikot si Isabela sa kanyang bakery. Tara, ipapakita ko sa iyo ang buong bakery. Marami kang matututunan dito. Habang sumusunod sa mga yapak ni Adrian, hindi mapigilan ni Isabela na matitigan ang katawan nito. Matangkad, moreno at makisig. Yan si Adrian. Sa kinatikas ng kanyang katawan, ganun naman ang kinalambot ng mukha nito. Napaka-gentle ng kanyang mga mata at napaka-malumanay ng ngiti. Naisip ni Isabela na swerte siya at mukhang mabait ang magiging boss niya. Bonus na lang na pogi rin ito. Itinigil na muna ni Isabela ang pagde-daydream at pinakinggan ang mga kwento ni Adrian. Narinig niya na nabanggit ni Adrian na ang kanilang calamansi tarts ang pinakasikat na produkto nila. Dahil daw sa kasikatan nito ay nakapagpatayo na sila ng sweet tart branch sa bawat isla na malapit sa Sleepy Cove. Wow, ang galing naman! Malakas pala ang bakery mo. Parang mas kinalahan ako magstay at magtrabaho para sa'yo ng matagal. Napansin ni Adrian ang ngiti ni Isabela. Well, dito sa sweet tart, kailangan mo maging friendly sa mga bumibili, mapabago man o returning customer. Aba, kayang-kaya ko yan. Sabi nga nila, customer is king or queen. Mabuti naman. Kailangan ko kasi talaga na magbabantay sa branch dito. Kadalasan kasi nasa Surf Island branch ako. Doon na binabantayan ko. Surfing instructor din kasi ako. Kaya pala maganda ang mga muscles mo. At ang abs mo parang pandesal. Uy, hindi ko sa surfing nakuha yan Sa pagmamasa ng mga pandesal lumaki ang muscles ko. Teka nga, mukhang inuuto mo na ako para ma-hire kita Uy, hindi naman boss. Nakangiting sagot ni Isabela. Hired na ba ako? Siyempre, wala na akong choice Wala namang ibang nag-a-apply. Halika, pakita ko sa'yo magiging kwarto mo. Pakipot na sagot ni Adrian. Ang hindi alam ni Isabela, unang minuto pa lang na nag-a-apply siya, ay hired na agad siya ni Adrian. Thanks boss! Huwag ka mag-alala. Lilipad ang sales mo ng calamansi tarts.
Kaya sabihin mo na sa mga nagtatanim ng kalamansi na mag-ani na sila dahil sold out ang benta natin bukas. Wow, ayos ah. Pero chill ka lang. Tandaan mo, nasa Sleepy Cove ka. Dito, walang hassle, walang drama. Vibes lang tayo dito. Whatever you say, boss. Nakikiting sagot ni Isabela. Hay, Isabela, napakaswerte mo. May trabaho ka na, may matutuluyan ka pa. Buti na lang talaga hindi na siya nagtanong ng iba pa. Masayang naisip ni Isabela habang tinitingnan ang munting kwarto niya. Sa bagong oportunidad na nakuha niya, unti-unting nagkakapag-asa si Isabela na naging tama ang desisyon niya na takasan ang kasal kay Alderson. Sa unang araw ni Isabela bilang sales lady ng Sweet Tarts Bakery, puno siya ng kaba at excitement. Sa sobrang excitement niya, nasa bakery na siya 1 oras bago ang opisyal na start ng shift niya. Sa bakery, amoy na amoy ang mga fresh baked goods at ang liwanag ng araw ay sumisikat sa bintana, nagbibigay ng mainit na pakiramdam. Nakahilera ang bestseller na calamansi tarts sa display case. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang mga tarts, naisip niya ang tungkol sa mga customers na makakausap at mapapasaya niya dito sa bakery. Kaya ko to, para akong nagbebenta ng sapatos, pero mas masaya to. Kausap ni Isabela ang sarili, tila ba binibigyan ng sarili ng lakas ng loob. Hindi na napansin na nandyan na pala si Adrian na pinagmamasdan siya. Isabela, ready ka na ba? May mga customers na nag-aabang sa labas. Huminga ng malalim si Isabela bago ngumiti. Oo boss, ready na ako. Dumating isang grupo ng mga foreigner, sabik na bumili ng mga tarts. Lumapit si Isabela na may ngiti sa kanyang muka. Hi, can I recommend our bestsellers? Our calamansi tarts are perfect for snacks. Wow, that sounds delicious. Sir, would you like to taste our tarts for free? We have some samplers here. Habang kausap ni Isabela ang mga foreigner na customer, makikitang masaya si Adrian na nakamasid sa kanya mula sa likuran. Pinaplano niya na ang mga susunod na hakbang sa bakery. Pero unti-unting napapansin din ang galing ni Isabela sa customer service. Magaling tong si Isabela. Kung tutuusin, kakaumpisa pa lang niya pero parang gamay na niya at mukhang nag-e-enjoy pa siya sa trabaho. Nang humupa ang mga customer, lumapit kagad si Isabela sa kanyang boss na si Adrian. Boss! Boss Adrian! Nakita mo yun? Ang dami nilang binili. Halos makalahati na ang stock natin. Magaling. Keep up the good work, Isabela. Kinabukasan, sa loob ng Sweet Tarts Bakery ng Sleepy Cove, amoy na naman ang sariwang calamansi bread, calamansi cookies at malambot na tinapay. Muli, ang araw ay sumisikat sa bintana. Masipag na nililinis ni Isabela ang bintana habang si Adrian naman ay abala sa pag-aayos ng mga produkto. Napansin ni Isabela ang isang pagkakataon na mapabuti ang negosyo. Nakita ni Isabela na maraming turista ang hindi na umaalis sa kanilang hotel na hindi rin nakakapaglakad papuntang bakery nila. Bilang isang business and economics graduate sa prestigious na universidad, marami siyang naisip upang tulungan si Adrian na mas palaguin ang kanyang negosyo. Nagdesisyon si Isabela na mag-suggest kay Adrian. Hey, Adrian, naisip ko lang, total mabenta ang calamansi tarts sa mga foreigners. What if we sell ang mga ito sa mga hotels? Para kahit hindi sila makapunta dito sa bakery mismo, makakabili pa rin sila ng produkto natin. Siguradong sold out ito palagi. Magandang idea yan. Nagustuhan ni Isabela ang naging reaksyon ni Adrian. Kaya naman, mas ginanahan pa itong mag-suggest pa. Actually, mukhang kakaiba sa panlasa ng mga turista ang calamansi. Baka pwede nating dagdagan ng mga binibenta natin na may ganitong flavor. Pwede tayong gumawa ng calamansi bread, calamansi cookies, calamansi muffins, calamansi cake, kahit ano pa. Perfect ito sa breakfast at snacks nila. Magaling ang idea mo. Magandang pagkakataon yan para sa atin. 'Di ba? Gagawa tayo ng mga sample para dalhin sa mga hotel. Isama na rin natin ang special pricing para sa bulk orders. Tama. Pero kailangan natin ng magandang presentation sa mga hotel managers. Paano yun? Let's brainstorm. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita ihanda ang lahat. Napangiti si Adrian.
Beauty at brains pala itong si Isabela. Hindi pala talaga siya nagkamali sa pag-hire dito. Si Isabela naman natuwa sa naging reaksyon ni Adrian sa kanyang mga suggestions. Naramdaman niyang na-appreciate ni Adrian ang kanyang mga idea. Sabay nilang pinagsama ang kanilang mga idea, nag-aaral at nag-e-enjoy sa proseso. Ang init ng baker's oven ay tila nagdadala ng init sa kanilang mga puso. Isang magandang simula para sa kanilang partnership. Alam mo, Adrian, mukhang magiging maganda ang partnership natin. Oo, at sa lahat ng ito, nakikita ko ang mga posibilidad. Salamat, Isabela. Ngumiti si Isabela, ramdam ang tiwala ni Adrian sa kanya. Sa loob ng cozy na apartment ni Adrian, may maliit na ilaw na nakabitin sa paligid. Nag-aagaw liwanag mula sa mga bintana na tanaw ang beach. Sa gitna ng room, may munting mesa na puno ng kalamansi cupcakes at bread. May isang bote ng wine na nakabukas at ang mga baso ay puno na. Masayang-masaya ang atmosphere ng apartment ni Adrian habang pinagdiriwang nila ni Isabela ang kanilang tagumpay. Paano ba naman? 3 hotel ang nag-order ng kanilang kalamansi tarts, cupcakes at bread. Cheers, Isabela! Para sa bagong simula. Cheers, Adrian! Para sa ating mga kalamansi creations. Habang nag-uusap, unti-unting nalalasing na si Isabela. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang tumitingin siya kay Adrian. Alam mo, Adrian, kung hindi lang ako may arranged marriage kay Alderson, ikaw talaga pipiliin ko eh. Alam mo, type na type kita eh. Hindi alam ni Isabela na kung ano-ano na pala ang nasisiwalat at nasasabi niya kay Adrian. Si Adrian naman, hinahayaan lang si Isabela magsalita habang inaalalayan ito na hindi matumba sa kanyang kinauupuan. Bakit? Sino si Alderson? At anong nangyari? Actually, tinakasan ko na nga yung Alderson na yan. Friend ko lang yan si Alderson. Hindi nga eh. Business partners lang talaga kami. At yung kasal, para sa business lang yun. Tinakasan ko na nga yung si Alderson eh. Ngayon, I'm single, I'm free. Pwedeng maging tayo. 'Di ba, Adrian? Dumapo ang kanyang mga mata kay Adrian, puno ng damdamin at saya. Sa init ng alak, nagtatagpo ang kanilang mga puso. Unti-unting naiintindihan ni Adrian na tinakasan ni Isabela ang kanyang dating buhay at ang isang lalaking mukhang hindi mahal ni Isabela. Ganun pala ang nangyari sa kanya, kaya pala bigla na lang siyang napadpad dito sa isla. Napaisip si Adrian habang si Isabela ay tuloy-tuloy lang sa pagsiwalat ng mga tunay na nararamdaman. Gusto ko na ang buhay ko ngayon na may kalayaan na ako. Anin ko naman ang pera kung di naman ako masaya. Kung nakakulong lang ako. Kaya salamat Adrian. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Ay, Adrian. Sinabi ni Isabela ang kanyang saloobin habang lumuluha at nakatingin sa mga mata ni Adrian. Sa ilang araw na namamalagi si Isabela sa kanyang bakery, ngayon lang nakita ni Adrian na nagpapakita ng emosyon na taliwas sa kanyang maamong ngiti at nakakahawang tawa. Ramdam ni Adrian nagsasabi si Isabela ng totoo. Ngayon niya mas naiintindihan si Isabela at ang sitwasyon nito. Pero imbis na kaawaan niya ito, mas nangibabaw ang paghanga ni Adrian kay Isabela. Matapang pala talaga si Isabela. Talagang pinaglaban niya ang kanyang kaligayahan at kalayaan. Naramdaman ni Adrian na mas tumitindi ang nararamdaman niya para kay Isabela. Hindi na lamang ito basta't crush lang. Mukhang nahuhulog na talaga ang loob niya para sa dalaga. Ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Ang init ng pinagsamang alkohol at ang kanilang mga damdamin ay bumalot sa kanilang dalawa. Niyakap ni Isabela si Adrian at unti-unting nilalapit ang kanyang mga labi sa labi ng binata. Konti na lang at maghahalikan na sila. Ngunit, pinigilan ni Adrian. Hindi dahil ayaw niya, kung hindi bilang respeto kay Isabela na lasing. Ayaw mo ba akong halikan, Adrian? Bakit? Hindi naman sa ganun, Isabela. Pero hindi ito ang tamang oras. Ngayon na nakainom tayo pareho. Aba, at gentleman pala talaga tong si Adrian.
hindi na pinagsamantalahan ang magandang binibini. Niyakap na lamang niya si Isabela at di kalaunan ay nakatulog din ito sa kanyang mga braso. Dahan-dahang binuhat ni Adrian si Isabela papunta sa kama at siyang inihiga ito at binalot ng kumot. Bago niya iwan ang dalaga ay hinalikan niya ito sa noo bago bumulong. "Good night, my dear Isabela. Sweet dreams." Sa umaga, sa apartment ni Adrian, natutulog pa rin si Isabela sa kama habang si Adrian ay nag-aasikaso na ng kanilang almusal. Ang liwanag ng araw ay dumadapo sa mukha ni Isabela at ang aroma ng kape at calamansi bread ay umabot na sa kanyang ilong. Umaga na nga at ang saya ng kanilang gabi ay tila naglaho na sa hangin. Pero sa ilalim ng kanilang saya, may mga tanong na nag-aantay na masagot. "Good morning, sleepyhead." Yan ang bati ni Adrian kay Isabela nang mapansing gising na ang dalaga. "Good morning. Nakatulog na pala ako. Hindi ko na malayan." Napatawa si Adrian. "Nako, nalasing ka kasi kagabi. Iba pala ang tama sa'yo ng alkohol." Nahiya si Isabela habang pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. "Oh no, nakakahiya. Anong nangyari? Pasensya ka na kung may mga nasabi ako o may nagawa man." Pinutol ni Adrian ang pagsusori ni Isabela. "Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Medyo nag-open up ka lang kahapon. May mga na-share kang mga bagay tungkol sa buhay mo." Pilit na inaalala ni Isabela ang mga nasabi niya kay Adrian. Ngunit, kitang-kita sa mukha nito na wala pa rin siyang ideya sa mga kaganapan kagabi. Kaya naman, tinulungan na siya ni Adrian na makaalala. "Isabela, nabanggit mo na tinakasan mo ang arranged marriage mo kay Alderson. Sabi mo, hindi ka masaya sa buhay mo noon dahil pakiramdam mo na nakukulong ka. Sabi mo rin na masaya ka dito sa piling ko kasi pakiramdam mo na malaya ka." Unti-unting bumabalik kay Isabela ang mga nangyari kagabi. Napagtatagpi-tagpinan niya ang mga eksena sa memorya niya. Ngunit sa pagbabalik ng mga ito, mas lumilinaw kay Isabela kung ano ang importante sa kanya. Oo, masaya siya sa piling ni Adrian at sa bago niyang simpleng buhay sa bakery. Pero paano naman ang mga magulang niya at ang responsibilidad na kanyang tinalikuran? "Adrian, akala ko kapag kasama ka, magiging malaya nga talaga ako. Pero ngayong mas klaro na ang isipan ko, naisip kong may mga responsibilidad pa akong kailangang harapin." Anong mga responsibilidad?" "Mga magulang ko. Alam ko nasaktan sila nung bigla na lang ako lumayas nung araw ng kasal ko. Hindi ko lang kasi tinalikuran ng mga responsibilidad ko, pati ang mga magulang ko nung ginawa ko yun." Ang mga salitang iyon ay parang panaksak sa dibdib ni Adrian. Naramdaman niyang naguguluhan si Isabela sa kanyang damdamin tungkol sa buhay niya sa isla at kasama si Adrian. Pero ayaw din naman niyang hadlangan si Isabela sa paghahanap niya ng tunay na kaligayahan at kalayaan. "Alam mo, Isabela, ayaw kong makadagdag sa mga problema mo. Gusto ko lang na maging masaya ka." "Pero paano kung bumalik ako sa kanila? Ano na mangyayari sa atin? Nandito lang naman ako. Pero dapat kang maging sigurado. Hindi ko kayang maging hadlang sa mga pangarap mo." Sa mga salitang iyon, unti-unting lumalabas ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Ang pag-ibig na tila madali at maganda ay nagiging masalimuot sa mga katotohanan ng buhay. "Siguro, kailangan ko munang pag-isipan ng lahat. Gusto ko sanang makasama ka, pero kailangan ko munang ayusin ang buhay ko at harapin ang mga magulang ko. Alam mo, Isabela, huwag mo na muna isipin kung ano man ang meron tayo. Ang importante ay makapagdesisyon ka ng mas makakabuti para sa sarili mo. Kapag handa ka na, nandito lang naman ako. Pag nakita mo na sarili mo, alam mo kung saan mo ako matatagpuan. Sa ngayon, bakit di na lang muna natin i-enjoy ang bawat oras na magkasama tayo habang may panahon pa?" "Tama ka dyan, Adrian. Huwag na muna problema ang isipin natin. I-enjoy na muna natin ang mga oras na meron tayong dalawa. We can take things slow, right?" Dahil ayaw sayangin ni Adrian at Isabela ang mga panahong magkasama sila, nagpasya sila na wag na munang pansinin ng mga seryosong bagay. I-enjoy muna nila ang quality time sa magandang isla. Alam mo, tama na muna ang seryosong usapan. Let's take a day off at enjoy lang natin ang araw na ito. Napakaganda ng alon ngayong araw.
Baka gusto mong makita ang buong ganda ng isla. At alam mo na, mag-surfing na rin tayo mamaya. Surfing? Naku, hindi ako marunong. Para saan pang naging surf instructor ako? Syempre, tuturuan kita. Akong bahala sa'yo. Sa baybayin ng Sleepy Cove, maaliwalas ang panahon at ang mga alon ay nag-uumapaw ng init at saya. Ang hangin ay banayad at may mga surfers na nag-e-enjoy sa tubig. Si Adrian ay nakatayo sa kanyang surfboard, handa nang ipakita kay Isabela ang surfing. Excited si Isabela habang pinagmamasdan si Adrian sa tubig. Suot ang kanyang board shorts at nakangiti. Tila siya ay may kakaibang enerhiya habang tinuturo ang surfing sa kanya. Tara Isabela, subukan mong sumakay sa board. Huwag kang matakot. Okay, pero baka mabuwal ako ah. Pinilit ni Adrian na tumayo sa tabi ni Isabela habang nag-uumpisa na siyang mag-paddle out. Naalala ni Isabela ang pakiramdam ng kalayaan na dala ng mga alon. Ang saya, para akong lumulutang sa tubig. O yan, ganyan lang. Kapag dumating ang alon, tumayo ka lang at maging confident. Sa unang pagkakataon, nakasakay si Isabela sa surfboard. Ngunit, hindi rin nagtagal ay bumaksak siya sa tubig. Imbis na masaktan o panghinaan ng loob, tawang-tawa si Isabela. At dahil na rin sa encouragement ni Adrian, handa na muli si Isabela humubok muli at tumayo sa surfboard. Okay lang yan. Uminom ka lang ng tubig, alat. Tapos, balik ka na ulit. Nakakatawang bumalik si Isabela sa board, unti-unting natututo. Si Adrian naman ay nakasubaybay at sinisiguradong safe si Isabela. Yan, tama yan. Maganda na ang form at balanse mo. Salamat. Magaling ang teacher ko eh. Pagkatapos ng ilang rounds ng pagsubok mag-surf, nagpa siya ang dalawa na magpahinga sa may dalampasigan. Ang gaan at saya na nararamdaman nila ay biglang nagbago. Habang nagpapahinga sila sa may buhangin, may lumapit na babae sa kanila. Isang matandang kaibigan na magulang ni Isabela, si Tita Margarita. Isabela? Ikaw ba yan? Tita Margarita! Ang mukha ni Isabela ay nag-iba, tila natakot. Alam niyang ubod ng daldal ni Tita Margarita. For sure, makakarating sa magulang niya na nagkita sila. Iha, matagal ka na hinahanap ng magulang mo ha? Simula nung takasan mo ang kasal mo kay Alderson. Naku, your parents are so worried about you. Dahil hindi alam ni Isabela kung anong isasagot kay Tita Margarita, iniba niya ang usapan at dali-daling nagpaalam dito. Ah, ganun po ba, Tita Margarita? Naku, may gagawin pa po pala ako. Maiwan ko na po kayo ah. See you later. Sabay tumakbo papalayo si Isabela pabalik ng bakery. Sinundan naman siya ni Adrian. Anong nangyayari, Isabela? Kailangan ko ng oras mag-isip, Adrian. Iwanan mo muna ako, please. Lahat ng saya ay parang naglaho sa hangin. Kinakabahan na si Isabela sa susunod na mangyayari. Ayaw niyang magkaroon ng eksena o drama sa Sleepy Cove. Ayaw niyang dalhin ang drama sa mundo nila ni Adrian. Sa tabi ng beach, sa ilalim ng mga bituin, nakaupo si Isabela sa buhangin habang nakaharap sa mga alon na mahimbing na bumabaksak. Si Adrian na nakaupo sa tabi niya, nakasandal sa isang malaking bato. Ang hangin ay malamig at maaliwalas, nagdadala ng aroma ng dagat. Si Isabela ay tila nag-iisip at alam ni Adrian na may bumubulong sa kanyang isipan. Isabela, mukhang malalim ang iniisip mo. Ano bang nangyari? Ayun, nagsumbong nga si Tita Margarita. Wala akong choice kung hindi kausapin kagad ang magulang ko. Nag-usap na kami. Sinubukan na nga nila akong piliting pabalikin kay Alderson. Ayun, tuloy ko daw ang kasal. Kahit nasasaktan sa naririnig niya, nagtanong pa rin si Adrian. Sabik na malaman ang tunay na nararamdaman at naiisip ni Isabela. At ano namang sabi mo? Sinabi ko na hindi ko na kaya magpanggap. Gusto kong maging malaya at matutunan ng pagmamahal sa tunay na paraan. Nag-aatubiling lumapit si Adrian sa kanya. Nahahabag sa kanyang mga luha. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Isabela gamit ang kanyang daliri. Ipinaglaban mo ang sarili mo. Wala nang mas mahalaga pa sa pagkakaroon ng boses at sariling desisyon. Salamat, Adrian. Sa'yo ko lang naramdaman ang tunay na kalayaan at pagmamahal. Gusto ko sanang maging bahagi ng simpleng buhay mo. Kailangan ko na ng bagong simula. Ang mga bituin sa langit ay tila nakangiti sa kanilang pag-uusap.
Habang bumabaksak ang mga alon, ang puso ni Isabela ay unti-unting napuno ng pag-asa. Adrian, gusto ko sanang malaman kung ano ang mangyayari sa atin. Alam mo, Isabela, gusto kong makilala ka pa ng mabuti. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, nandito lang ako. Di kita iiwan. Pero, paano kung pilitin muli ako ng mga magulang ko? Sigurado, sa ikalawang pagkakataon, ay hindi na nila ako papayagan na hindi ako sumama sa kanila. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung kailangan ipaglaban ka o hintayin ka, handa ako. Sa loob ng sweet tarts, madaling araw at tahimik ang paligid. Nakaupo si Isabela sa isang sulok ng bakery, nakatingin sa dagat. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa kanyang desisyon na umalis. Pinipigilan niyang umiyak dahil ayaw niyang makita ni Adrian ang kanyang kalungkutan. Inilabas niya ang liham at recipe na kanyang inihanda para kay Adrian. Nagsasalita mag-isa si Isabela, kausap ang sarili habang binabasa niya ang sulat. Sorry Adrian, kung kailangan kong umalis nang hindi mo alam. Hindi ko kayang mag-goodbye sa'yo ng maayos. Ayokong makita mo kung umiiyak. Kailangan ko ng oras para ayusin lahat ng iniwan ko. Pangako Adrian, ito ang una at huli kong pagtaka sa'yo. Matapos basahin ng kanyang mga saloobin sa kanyang liham para kay Adrian, hinanap niya ang recipe ng calamansi croissant at itinupi ito at nilagay kasama ng liham. Dahan-dahan niyang nilapag ang liham at recipe sa counter bago siya umalis. Umaasang makikita ni Adrian ang kanyang mensahe. Maya-maya, nagising na rin si Adrian. Napansin niya ang liham na nakalapag sa counter. Lumapit siya at kinuha ito. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pag-aalala para kay Isabela. Ano kaya nangyari kay Isabela? Bakit bigla siyang nawala? Binuksan niya ang liham at unti-unting nagbasa. Sa bawat salita, damang-dama niya ang sakit ng pag-alis ni Isabela. Hihintayin kong i-bake mo ang aking recipe para sa aking pagbalik. Love, Isa. Habang nagbabasa, naisip ni Adrian ang mga oras na magkasama sila. Naramdaman niya ang lungkot. Lumapit kay Adrian ang aso niyang si Pablo at tila nag-aalala rin sa kanyang amo. Ruff! Ruff! Tama ka, Pablo. Kailangan kong hintayin si Isabela. Sasamahan mo naman ako, di ba? Ruff! 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 Sagot naman ni Pablo. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay hintayin si Isabela na ayusin ang dapat niyang ayusin. Sa isang maaliwalas na resort, naroon ang mga magulang ni Isabela, mga eleganteng tao na tila walang pakialam sa mundo. Malalim ang paghinga ni Isabela. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng takot at pagdududa. Pero alam niyang kailangan ng harapin ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, Isabela, finally, nagkita na rin tayo. Mia told us everything. Tara, lumipad na tayo pabalik ng Maynila tomorrow. Halika anak, may mga plano kami para sa kasal mo. Pwede pa natang ituloy yan next month. Hindi ko pong gustong ikasal kay Alderson. Sagot ni Isabela. Anong ibig mo sabihin? Dapat kang magpakasal kay Alderson, iha. Hindi ko siya gusto, mama. Hindi ko siya kayang pakasalan. Anak, hindi mo ba naiisip ang pamilya natin? Ang mga negosyo? Pa, ma, alam niyong mahal ko ang negosyo natin. Nagsimula nga ako bilang sales lady sa department stores natin, di ba? Kaya kong igugol ang buhay ko para palaguin ang negosyo natin. Pero wag lang sana pati ang puso ko, kailangan ko pang isakripisyo. Ayokong itali ito sa negosyo natin. Hindi ko po gusto si Alderson, higit pa sa kaibigan. Hindi ko po siya kayang pakasalan. Isabela, bakit hindi mo ito sinabi sa amin ng mas maaga? Kasi takot ako mawala ng pagmamahal ninyo. Pero ngayon, mas takot ako mawala ang sarili ko. Iha, nakakagulat ang desisyon mo. Wala kaming ideya. Akala namin nagkakamabutihan kayo ni Alderson. Akala ko kaya kong magpanggap, pero hindi pala. I'm so sorry, Mama. I'm so sorry, Papa. Mahigpit na yumakap ang mama ni Isabel sa kanya. Anak, gusto lang namin ang pinakamainam para sa'yo. Napaiyak si Isabela. Ma, Pa, gusto ko lang din maging masaya. Let's figure this out. Hindi magiging madali ito pero kaya natin to bilang isang pamilya. Sagot ng kanyang papa. Sa kabila ng mga luha, nagkaroon ng liwanag sa pagitan ni Isabela at ng kanyang mga magulang.
Alam ni Isabela na hindi ito magiging madali, pero handa na siyang ipaglaban ang kanyang kalayaan. Sa isang marangyang cafe sa tabi ng resort, nakaupo si Alderson, nakasandal sa upuan na may hawak na mamahaling inumin. Nakatingin siya kay Isabela na papasok, may determinasyon sa kanyang mukha. Ah, Isabela, nagpakita ka rin. Pagkatapos mo akong ipahiya noong isang araw sa kasal natin. Akala ko ayaw mo na sa akin. Alderson, kailangan natin pag-usapan ng kasal. Kasal? Sino ba niloko mo? Alam ko na may jowa ka sa isla, kaya ayaw mo na ako. Yung baker boy ba yun o surfer boy? Yun talaga pinalit mo sa akin? Hindi ito tungkol sa kanya, Alderson. Talagang hindi ko lang gustong ikasal sa'yo. Ang gusto ko, isang malakas na partnership sa negosyo. Partnership? Teka, anong ibig mo sabihin? Kung perang pag-uusapan, mas interesado ako. Pero hindi ako papayag sa ganitong kalokohan. Alam mo, Alderson, sa kabila ng lahat ng yaman mo, wala ka namang malasakit sa ibang tao. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera at negosyo. Kailangan mo maintindihan, Isabela, ang mga tao, lalo na ang mga mahihirap, kailanman hindi makakasabay at makakapasok sa ating mundo. Sila lang ang pumipigil sa ating progreso. Diyan ka nagkakamali, Alderson. Gusto kong gumawa ng pagbabago. Kung gusto mo ng tunay na partnership, kailangan mo matutunan kung paano makitungo sa mga tao. Ayokong ikasal sa isang taong walang malasakit. So, ano nga ang proposal mo? Magtulungan tayo sa mga negosyo natin. Sa mga negosyo ng pamilya natin. Pero, sa mga produktong talagang nakakatulong sa mga tao. Magbenta tayo ng mga lokal na produkto sa mga hotel. Mga baked goods na katulad ng calamansi croissants. Kung tungkol sa negosyo, baka pag-isipan ko pa. Pero huwag kang umasa na mapapaamo mo ko ah. Huwag kang mag-alala, Alderson. Hindi ito para sa'yo, kung hindi para sa akin. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Tumayo si Isabela, iniwan si Alderson sa kanyang upuan. Sa isang abalang department store, nakaupo si Isabela sa kanyang opisina. Ang mga bintana ay napuno ng sikat ng araw, nagdadala ng mainit na pakiramdam sa silid. Nakatingin siya sa mga sales reports sa kanyang desk nang pumasok si Kitty, ang kanyang business development manager. Good morning, Ma'am Isabela. Ano pong balita? Good morning, Kitty. May naisip akong bagong proyekto na sa tingin ko ay magiging malaking tulong sa ating mga benta. Ay, ano po yun, Ma'am Isabela? Paano kung magdagdag tayo ng mga beach-themed sections? Magkakaroon tayo ng mga surfing gear, beach outfits, at isang maliit na cafe na nagsisilbi ng buko juice at calamansi tarts. Interesting idea, Ma'am. Pero paano mo po maisa sa katuparan yan? Huwag ka mag-alala. May kilala akong supplier na masarap ang calamansi tarts. May alam din siya tungkol sa surfing at kung ano-ano pa tungkol sa buhay isla. Nakilala ko siya sa Sleepy Cove. Gustong-gusto ng mga tao ang mga tarts niya ha. Pinipilahan ng mga foreigners. Wow, mukhang promising to, Ma'am. Pero kailangan natin siguraduhin na may demand para sa produktong yan. Ako na pong bahala sa research. Oo, sige. Mag-a-arrange ako ng meeting sa supplier at kukumbinsihin siyang mag-supply sa atin. I assure you, magiging hit to. Lalo na ngayong summer. Sounds like a solid plan, Ma'am. Kailan mo gustong simulan? Bukas kagad. Lilipad na ako pabalik ng Sleepy Cove para makausap siya. I'll get back to you after the meeting. Good luck, Ma'am. Excited na po ako. Simulan ko na po kagad ang research. Sa loob ng Sweet Tarts Bakery, nakasuot si Adrian ng apron na may kalat na harina at butter. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paglikha ng perpektong calamansi croissant. 3 linggo na noong umalis si Isabela. Miss na niya ang presensya nito. Kailangan ko nang gawin ang recipe ng croissant para kay Isa. Habang nakatuon siya sa kanyang recipe, narinig niya ang tunog ng bell sa pinto ng bakery. Lumingon siya at nakita si Isabela na nakasuot ng magandang dress, tila mayaman at nakakaakit. Ang kanyang mga mata ay nagdingning sa saya. Wow, napakaganda mo, Birbini. I missed you, my Isa. Are you really back? Naglalakad si Isabela papunta sa kanya. May malalim ng ngiti sa kanyang labi. Yes. May puwang pa ba ako sa puso at bakery mo? Mag-a-apply sana ako as girlfriend. Stay in? Sumilay ang ngiti sa mukha ni Adrian, puno ng saya at pag-asa.
Of course, Isa. You've always had a place here. Pero, bakit ngayon? Anong nagbago? Mas lumapit si Isabela sa kanya at naramdaman niya ang init ng kanyang presensya. Umusog siya, tila nagiging mas malapit sa kanya. Ang puso ko ay hindi na makatiis na malayo sa'yo. Kinailangan ko lang tamang oras upang ayusin ang lahat. Pero ngayon, handa na akong ipaglaban ka. Ngunit sa pagtapat ng kanilang mga mata, para may ibang init na bumalot sa silid. Kinuha ni Adrian ang kamay ni Isabela, damang-dama ang tibok ng kanyang puso. Ginagawa ko na ang recipe mo. Yung recipe ng croissant. Pero parang mas naging perpekto ata ang recipe ng pagmamahal ko para sa'yo. Ngumiti si Isabela at lumapit pa sa kanya. Sa kabila ng init ng oven, tila bumalot ang init sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Baka naman kailangan natin ng taste test para makita kung talagang perfect. Adrian swallowed hard, nakatingin sa kanyang mga labi. Ang mga silong ng kanilang mundo ay naglaho. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Sa isang iglap, tinukod ni Adrian ang kanyang mga kamay sa likod ni Isabela at hinalikan siya ng buong pagnanasa. Sa bawat yakap, tila nawala ang lahat ng takot at pagdududa. Ang kanilang mga halik ay puno ng init at pagnanasa. Tila nagsisilbing mga croissant na nag-aalab sa oven, handang sumabog sa sarap. Habang naglalakbay ang kanilang mga labi, nagpasya silang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan sa harap ng mga hamon. Oh, keep your promise ha. Huwag mo na ulit akong tatakasan ng madaling araw. I won't let you go again. Hindi na kita bibitawan pa. Yes, hindi na. Handa na akong ipaglaban tayo. Kahit anong mangyari. You're stuck with me forever, Boss Adrian. Habang patuloy ang kanilang halikan, ang bakery ay napuno ng kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng init ng pugon, natagpuan nila ang tamang recipe ng pag-ibig.